Isang magandang hapon po sa inyong lahat, mga mahal naming taga-subaybay ng Kwentong Puso. Ako po si Clara, at gaya ng pangalan ng channel na ito, muli na naman tayong magsasama-sama upang pakinggan ang isang kwentong hahaplos sa ating mga puso. Naranasan na ba ninyong mapilitang pumili? Pumili sa pagitan ng pamilya at ng pag-ibig na nagpapalaya sa inyo. May mga chain o tanikala sa buhay na mas mahigpit pa sa bakal. Ang tanikala ng utang na loob. At minsan, ang pag-ibig ay dumarating, hindi para maging solusyon, kundi para maging pinakamahirap na dilema sa buhay natin. Sabi nila, ang pinakamahirap na desisyon ay ang pumili sa pagitan ng tama at mabuti. Paano kung ang pag-ibig ang magtuturo sa iyo na minsan, ang pinakamalaking pagpapatawad ay hindi para sa iba, kundi para sa sarili mo? Maghanda po kayo dahil sa sandaling ito, bubuksan natin ang isang kwentong puno ng lihim at sacrifices. I don't care about your psychology degree. Isa ka lang intruder. Mananalo ako, Valeria. Sa korte, sa business, at lalo na sa puso ng apo ko. Ang boses ni Doña Imelda Mendoza nag-echo sa marble hallway na dati naging santuario ni Valeria. Walang emosyon, walang second thought. Parang hinukay ang kabaong ng pamilya ni Valeria at inilibing siya doon sa isang salita. Intruder! Shock ang unang dumating. Yung tipong paralyzed ka at ang buong mundo ay nag-i-slow motion. Ang mga salita ni Doña Imelda, parang acid na tumunaw sa lahat ng effort at pagmamahal na ibinigay ni Valeria sa bahay na iyon. Ilang buwan po akong nag-alaga, Doña Imelda. Pinalitan ko po si Jennifer para lang maghiganti, Valeria. Huwag kang magkunwari. Alam ko kung bakit ka nandito. Akala mo hindi ko malalaman na ikaw ang kapatid ng dating nani na inalis ko sa trabaho dahil incompetent siya. Biglang bumalik ang alaala. Ang mukha ni Jennifer, iyong hiya at galit nang tinawag siyang kriminal sa harap ng mga katulong. Utang na loob. Puso niya ang nagtataka pero pride niya ang sumagot. Hindi po ako naghihiganti, Doña Imelda. Pero may utang na loob akong kailangang bayaran sa kapatid ko. May sumabog sa loob ng study room. Parang may nabasag na salamin sa sound system. Bumukas ang pinto. Si Ricardo. Nakatayo siya doon, nakatingin sa kanilang dalawa. Si Valeria na may luha sa mata at si Doña Imelda na may satisfaction sa mukha. Sa unang pagkakataon, nakita ni Valeria ang takot sa mukha ng lalaking minamahal niya. Hindi takot sa nanay niya, kundi takot na baka totoo ang lahat ng paratang. Valeria, anong det ang sinasabi mo? Tanong ni Ricardo, mahina, halos pabulong. Hindi sumagot si Valeria. Alam niya ang the more she explains, the more guilty she looks. Tumawa ng mapait si Doña Imelda. Isang tawa na malakas at nakakabingi. Anak, she's playing you. She's been lying to you all this time. Piliin mo ang mga anak mo, Ricardo. Alisin mo na ang babaeng ito. Now, nag-angat ng tingin si Valeria. Nakita niya ang inner struggle ni Ricardo, ang tanikala ng utang na loob at respeto sa nanay niya, at ang pangapamilya na natagpuan niya kay Valeria. Ito na ang pinakamalaking cliffhanger sa buhay ko. Sige Ricardo, sabihin mo, alin ang totoo sa ating dalawa? Umalis ka na, Valeria. Hindi iyon ang sagot na inaasahan niya. Kahit sa laro ng pag-ibig, may batas, at ang batas na iyon nasira. Hindi, Valeria. Ang aalis ay ang mga bata. Ang boses ni Imelda. Hindi na siya ang nagsalita, kundi ang isang lawyer na biglang sumulpot sa likod niya. May hawak na papel. Mr. Mendoza, ito ang guardianship agreement. You are hereby ordered to surrender the children, Kay and Leo, to Doña Imelda Mendoza. Temporary. Isang salitang mas masakit pa sa salitang intruder. Nabasag ang buong mundo ni Valeria hindi dahil sa galit, kundi dahil sa tunay na takot. Tiningnan ni Ricardo ang papel. Blanko ang mukha niya. Kay, Leo, wala silang kasalanan. Bulong niya, may kasalanan ang nagdala ng chaos sa buhay mo. Ricardo, sabi ni Imelda. Tiningnan niya si Valeria, cold na cold. At ang karma na yan, babayaran mo. Tatakbo siya, mag-explain. Hindi, hiya ang pumigil sa kanya. Sige po, aalis na po ako. Isang salita na nagtapos sa lahat, sa pag-ibig, sa pag-asa, at sa justice na pinangarap niya. Ngunit bago siya tumalikod, may sinabi si Ricardo sa tonong hindi narinig ni Imelda. Valeria, please. Ilang beses kong tinanong sa sarili ko, bakit nangyari ito? Bumalik si Valeria sa cubicle niya sa isang boarding house na parang cell. Maliit, walang bintana. Parang literal na kahon para sa sakit. Humarap siya sa isang small table kung saan nakalatag ang ilang gamit niya. Walang barya, walang susi, walang sign ng luho ng mga Mendoza. Ang tanging naroon lang ay isang laminate photo. Siya at ang ate niya, si Jennifer, inabot niya ang larawan. Flashback, si Jennifer ang nagpalaki sa kanya.
Noong namatay ang nanay nila, si Jennifer ang naging pillar. Tumigil siya sa pag-aaral, nagtrabaho sa call center at inisponsor ang pag-aaral ni Valeria sa psychology. Sana pinili mo ang karir mo, ate. Hindi ako. No, Vele, utang na loob ko yan sa sarili ko. Dapat maging better ka para sa akin. Iyon ang huling big talk nila bago pumasok si Jennifer sa Mendoza household bilang nani ni Kay at Leo. Akala niya, jackpot na. Pero pagkatapos ng 2 buwan, isang phone call, si Jennifer umiiyak. Tinawag akong magnanakaw, Val. Sabi niya, wala akong karapatang humawak ng mga anak ni Ricardo. Inalis niya lahat ng honor ko. Umalis ako. Nakakahiya. Ang laking hiya. Ang shame. Ang hiya na bumalot sa buong legacy ng ate niya. Ang hiya na nagtulak kay Jennifer na maglaho, na not to be found. Iyon ang utang na loob na sinasabi ni Valeria. Hindi pera, kundi ang dignity ng kanyang big sister. Mananalo ako, ate. Ipinapangako ko. Kukunin ko ang nanginginig ang mga kamay ni Valeria. Niyakap niya ang larawan. Bling! Biglang nag-vibrate ang cellphone niya. Isang private number. Nag-aalangan siyang sagutin. Si Imelda? Si Atty. Alvarez? Hello? Valeria! Boses ni Ricardo. Magaspang. Parang hindi nakatulog. Ricardo, bakit ka tumawag? Baka matrace ka ni Imelda. Wala akong pakialam ay kailangan kong mag-explain that guardianship order. Alam kong gagamitin niya yun, pero hindi ko inasahan na sasabihin niya na ikaw ang nag-intrude. Pero yun ang sinabi mo sa kanya, hindi ba? That I was an intruder. Hindi ko sinabi yun, Vale. Sabi ko, umalis ka muna. Please. May long silence. Ang tanging maririnig lang ay ang paghinga ni Ricardo. What debt are you talking about? Tanong ni Ricardo, mahina. Utang na loob ba sa kapatid mo? Hindi mahalaga ang debt ko, Ricardo. Ang mahalaga, pinili mo ang mama mo. Walang choice, Valeria. Wala akong choice. Biglang tumaas ang boses ni Ricardo. Parang naguguluhan. Naisip mo ba kung gaano ka-powerful ang nanay ko? She can ruin my company. She can make me homeless. She can take my kids from me. Permanently. Permanently? Bakit? Dahil it's complicated. May secret si Imelda na kapag lumabas, hindi lang ako ang masisira. Masisira ang buong business dynasty ng pamilya namin. Hinawakan ni Valeria ang dibdib niya. Business dynasty. Ano ba talaga ang koneksyon ng fraud sa surrogacy na naisip niya kanina? Sino ang nagturok ng microchip sa utak mo, Ricardo? Hindi ka na ang lalaking nagdumi kasama ng mga anak mo sa backyard. I miss that guy, Vale. I miss you. Sige na, balik ka na. Please. Wala na akong babalikan, Ricardo. Nasa kamay na niya ang mga bata. Saan na ba si Kay at Leo? Dinala niya sa country club. May private tutor at nani na certified daw. Valeria, they miss you. Sabi ni Kay, saan na si Tita Val? Wala nang naglalaro sa amin ng tama. Nang marinig ang boses ni Kay sa isip niya, nasaktan si Valeria. Alam niya ang totoo, ang pagmamahal niya sa mga bata. Hindi lang duty, hindi lang revenge. Pamilya. Okay, Ricardo. May kondisyon ako. Matigas ang boses ni Valeria. Gusto kong malaman ang totoong istorya ng pagkaalis ni Jennifer. Hindi ang lie ni Imelda. Lahat. Promise me, you'll tell me. I promise, Vale. I will tell you everything. Pero hindi sa phone. Too dangerous. Then I will find out by myself. Pinutol ni Valeria ang tawag. Tiningnan niya ulit ang photo ni Jennifer. May bigla siyang naalala. Ang old box na iniwan ni Jennifer. Hindi niya na-check lahat. Inilabas niya ang small, rusted box mula sa ilalim ng kanyang bed. Old school, naglalaman ng mga memorabilia, may dried flower, old letter at isang folder na may label na M. May financial receipt doon at isang photo, si Ricardo, younger, na may kahalikan na babaeng hindi si Jennifer. Ngunit ang mas shocking ay ang note na nakasulat sa likod ng larawan, pambayad sa silence. Ito na ang huling installment. Sino si si? Bulong ni Valeria. Blag! Isang malakas na kalabog sa labas ng cubicle niya, parang may natumba, biglang tumahimik. Hinawakan ni Valeria ang folder, may kumatok sa pinto, 3 magkakasunod na katok. Sino yan? Walang sumasagot. Inayos niya ang lahat ng gamit niya at inilak ang pinto. Nakatayo si Valeria sa harap ng pintuan. Ang puso niya nagri-ring. Beat, beat, beat. Hello, gusto ko lang magtanong kung okay po kayo. Ako po si Aling Nena, kapitbahay. Nag-aalangan si Valeria. Binuksan niya ang pinto. Si Aling Nena, middle-aged na babae na may dalang isang pinggan ng pansit. Narinig ko po yung kalabog. Parang may natumba sa hallway. Ay wala po. Aling Nena, may box lang po akong nahulog. Salamat po. Kinuha niya ang pansit. Isang relief at hiya ang naramdaman niya. Isang normal na interaksyon sa isang normal na lugar. Walang katok ng kalaban, walang Imelda Mendoza. Alam mo anak,
Sabi ni Aling Nena, parang malaki ang problema mo. Pero tandaan mo, paglabas ng problema, may kasunod na biyaya. Ngumiti si Valeria. Ang simpleng kasabihan na iyon, napaka-Filipino. Hapon na, nagdesisyon si Valeria na hindi siya pwedeng mag-antay lang. Kailangan niyang mag-move. Unang stop, Attorney Alvarez, isang free legal aid lawyer sa Barangay Hall. Kilala siya sa pagiging anti-corruption niya at pagtulong sa mga biktima ng big companies. Guardianship, ngunit wala ka sa legal custody, sabi ni Attorney Alvarez. Skeptical habang nag-aayos ng thick glasses niya. Alam ko, sir. Pero ako, ang witness ng abuse ng power ng nanay niya. At saka, concern ko ang welfare ng mga bata. Paliwanag ni Valeria, inilahad niya ang facts, ang sudden change ng guardianship, ang bullying kay Jennifer at ang pressure kay Ricardo. May logic ka, Miss Sanchez. Pero it's a long shot. Kailangan natin ng leverage. May evidence ka ba na illegal ang ginagawa ni Doña Imelda sa business nila o abuse sa mga bata? Napaisip si Valeria. Folder M, hindi pa niya alam ang business fraud. Wala po, pero may katanungan ako. Tinitigan ni Valeria si Attorney Alvarez. Bakit pumayag si Ricardo na isurrender ang temporary custody? He has money, he has power. That's the million-dollar question, Miss Sanchez. Ang tao, kapag may mas malaking secret na gusto niyang itago, willing siyang isacrifice ang small war para manalo sa big war. Parang slap ang salita ni Attorney Alvarez. Small war. Ang relasyon niya kay Ricardo. Big war. Ang business. Pes at ang totoong babalik po ako. Attorney Alvarez, mag-iipon ako ng evidence na very solid. Lumabas si Valeria. Ang kanyang new plan ay simple. Magtrabaho, mag-obserba at maghintay. Kinabukasan, karinderya ni Manang Bising. Laging masikip dahil masarap at affordable. Ito ang closest spot sa village ng mga Mendoza na public at safe. Nag-apply si Valeria bilang waitress. Hindi niya kailangan ng pera, pero kailangan niya ng information. Ay miss, bagay sa'yo ang apron, sabi ni Manang Bising, chubby at motherly. Sige, start ka na. Kaya mo yan? Naghain si Valeria. Nagpupunas ng table. Wala siyang paki sa degree niya ngayon. Ang goal niya ay practical na goal. May customer na umupo. Isang group of mothers na nagkukwentuhan. Rich moms. Sabi ko kay Imelda, nakakahiya. Sabi ko, she needs to control her son. Ang mga bata, hindi toy na pwedeng ipanani kung kani-kanino. Napahinto si Valeria sa pagpunas. Si Patricia, ang potential fiancé ni Ricardo, kaibigan ni Imelda. Napatingin si Patricia kay Valeria. Tiningnan siya from head to toe, disdain. Oh, sino to? Bago bang cleaner dito? Don't you recognize me, dear? Good afternoon po, ma'am, sabi ni Valeria, calmly. Ako po si Valeria, new lang po ako. Ano po ang order nyo? Gusto ko ng plain water lang at siguraduhin mong malinis ang spoon ko. Nakakahiya naman kung mahawaan ako ng kung anong dumi. Hiya, ginagamit na weapon ni Patricia. Napatingin ang ibang mga moms kay Patricia at Valeria. Ang tension, napaka-thick. Okay po, ma'am. Wala na po bang iba? Tanong ni Valeria. May ngiti. Ginulo ni Valeria ang table sa tapat ni Patricia. Hindi sinasadya. Oops, sorry po. Ang dulas po ng kamay ko. Siguro po, dahil sa sobrang nervyos ko na makita ang isang celebrity sa karinderya. Celebrity, isang small job. Walang makakakita na nanggaling iyon sa isang waitress. Galit si Patricia, pero hindi siya pwedeng sumigaw. Hiya ang pumigil sa kanya. Manang Bising ang new girl mo. Too clumsy. Mabilis lang po siyang matututo, sabi ni Manang Bising. Alerto. Lumabas si Valeria sa kitchen. Ang satisfaction, very minor lang. Bling! Isang text message galing kay Ricardo. Vale, I saw what you did. Mag-ingat ka. I was told I can't talk to you anymore. Imelda knows you're close to the village. Nag-angat ng tingin si Valeria. Nakita niya si Patricia. Mas maya na siya ngayon. May nanalo. Pero pagkatapos, napatingin si Valeria sa side street. Isang black luxury SUV na hindi normal sa barangay na ito. Bumukas ang bintana. Ang driver, si Imelda Mendoza. Nakatingin siya sa karinderya. Nakatingin kay Valeria. Ang cold stare, parang laser. Tiningnan ni Valeria ang reflection niya sa glass window. Isang waitress na may psychology degree. Huminga siya ng malalim. Ang labanan na ito started na. Mag-aalas 8 na ng gabi. Sarado na ang karinderya ni Manang Bising. Naglilinis na si Valeria. Nakakita siya ng text ni Ricardo. Vale, Pada Park, 8:30 p.m. Malayo sa lahat. I need to explain. Please. Alam niyang delikado, pero tuubig ang secret na sinabi ni Ricardo. Kailangan niya ng proof. So, don't tell. Naglakad si Valeria patungo sa Town Plaza Park. Maliwanag sa gitna pero madilim at private sa mga gilid. Nandoon si Ricardo. Nakaupo sa isang bench, parang isang ordinaryong tao na naghihintay ng appointment. Hindi CEO.
Salamat at dumating ka, bulong ni Ricardo. Tumayo siya. He looked tired. Wala akong magagawa, Ricardo. Para to sa mga bata. At saka, I need to know kung bakit madali mo akong isinuko. Hindi kita isinuko, bale. I protected you. Protected me sa pamamagitan ng pagpapalabas na ako ang intruder at traitor. Umupo si Ricardo. Kinapa niya ang bulsa niya. Parang may hinahanap. Imelda, she has something. Tumingin siya sa paligid, paranoid. Ang divorce ko, bale, masyadong mabilis. At ano ang koneksyon nun? Ang true reason kung bakit ako nag-divorce sa legal mother ni Kay at Leo, hindi lang incompatibility. May contract kami. A lie. Medyo nalito si Valeria. Lie? Hindi siya ang biological mother ng twins, Vale. She was only a figurehead. Para lang may legal mother ang mga bata at maging stable ang company's image bago ako maging full CEO. Nawala ang hininga ni Valeria. So, ang true mother is someone else. Pero walang legal proof. At si Imelda, she destroyed all the evidence. At ano ang blackmail ni Imelda? The whole company, Mendoza Global, is technically built on a huge lie. Isang financial fraud na ginawa ni Imelda years ago sa isang major acquisition. Kung lalabas yun, collapsing ang lahat. Bankruptcy. Kukuha si Imelda ng guardianship para hindi mahawakan ang mga bata ng state kapag na-investigate ako. Kaya pinili mo ang company at ang lie mo, may galit sa boses ni Valeria. No, pinili ko ang mga bata. Kung mabankrupt ako, hindi na ako makakakuha ng legal custody. Wala akong leverage sa korte kapag nasa kamay ni Imelda ang mga bata. At least alam ko na safe sila. It's a chess game, Bailey. And I made a sacrifice. Sacrifice. Isang salita na nakaka-touch sa puso ng isang Pinoy. Pero sino ang biological mother? Tanong ni Valeria direct. Sino si Si? Nag-aalangan si Ricardo. Tumingin siya sa langit. Hindi ko pwedeng sabihin. Hindi pa ngayon. Kung hindi mo sasabihin, paano ko malalaman na hindi mo ako ginagamit lang para maging tool sa chess game mo? Hinawakan ni Ricardo ang kamay ni Valeria. I love you, Valeria. I love my kids. I promise. Walang tool dito. All I need is time to get the real evidence. Tinitigan siya ni Valeria. Sincere. Pero ang duda niya nandoon pa rin. Mag-iingat ka, Ricardo. Walang secret na forever. Umalis na si Valeria. Ang conversation na iyon, nagulo ang logic niya. Financial fraud, surrogacy, lie. Pero love ni Ricardo sa mga bata, genuine. Naglalakad siya sa dark alley, malapit sa parke. Medyo creepy, biglang may tumakip sa bibig niya. Huwag kang gagalaw. Boses ng isang lalaki, natakot siya. Robbery, pero may familiar na amoy. Aftershave. Valeria, ako to. Attorney Alvarez. Nagalit si Valeria. Inalis niya ang kamay ng lawyer sa bibig niya. Are you out of your mind? Anong ginagawa mo? Bakit mo ako tinatakpan? Hush! Sumunod ka sa akin. Huwag ka nang maingay. Hinila siya ni Atty. Alvarez patungo sa shadows. I'm sorry, Valeria. I had to. Nakita ko kasi sinusundan ka ng SUV ni Imelda. Napasandal si Valeria sa pader. Imelda, pero bakit mo ako sinusundan? I saw your car sa karinderya kanina. Tumalikod si Atty. Alvarez. No, Valeria. Hindi ko sinundan. Siya ang sumusunod sa akin. Confused si Valeria. Ang totoo, Valeria, matagal ko na ring ina-investigate ang fraud ni Imelda. At ngayon, natatakot akong baka ako ang susunod na target niya. What? Bakit? Huminga ng malalim si Atty. Alvarez. Nakalimutan mo ba? Ako ang lawyer ni Jennifer. Noong pinahiya siya ni Imelda, ako ang nakakita ng original document ng financial transaction na hindi niya kayang itago. At now, alam na ni Imelda na alam ko. Nakuha ko ang proof na gusto mo. Tumingin siya sa bulsa niya. May maliit siyang flash drive. Ito ang key mo, Valeria. Bit-bit ni Valeria ang maliit na flash drive na galing kay Atty. Alvarez. Nasa cubicle niya siya. Gabi na. Ang tensyon. Parang electric current sa hangin. Duda siya. Masyadong madali. Bakit ibibigay lang ni Atty. Alvarez ang evidence? Dahil ba sa hiya o takot? Isinalpak niya ang flash drive sa lumang laptop niya. No password. Ilang files ang lumabas. Bank statements, emails na encrypted at isang folder na may label na J's Files. Binuksan man niya ang folder. May isang Word document doon, walang title. Ito ang hindi ako magnanakaw. Wala akong ninakaw na pera. Ninakaw niya ang dignidad ko at ang katotohanan. Nanginginig ang kamay ni Valeria habang nagbabasa. Noong una akong pumasok sa bahay ng mga Mendoza, masaya ako. Akala ko perfect family. Pero may nakita ako sa office ni Ricardo. May original bank statement na nakalagay sa trash bin. Curiosity ang pumatay sa akin. Hindi lang yun fraud.
Isa itong massive scheme para i-cover ang bankruptcy ng old company ng tatay ni Ricardo. Pero ang signature, hindi kay Ricardo, kay Imelda, pero may cosign na hindi ko kilala. Noong sinabi ko kay Ricardo, galit siya. Sabi niya, "Huwag kang makialam, Jenny. Masyadong malaki yan, masisira ka." Pero hindi siya ang nagpaalis sa akin, si Imelda. Tinawag akong kriminal sa harap ng mga katulong. Sinabi niya na tinutukso ko raw si Ricardo dahil alam niya ang secret ko. Nag-flashback si Valeria sa photo sa folder M, si Ricardo, at ang ibang babae na hinihalikan niya. Hindi siya ang babae, ate? Bulong ni Valeria. Ang pinakamalaking secret ko, Bel. Ang hiya na hindi ko kayang sabihin. Kaya ako umalis, hindi lang dahil sa company fraud, dahil may part ako sa kasinungalingan nila. Hindi na makahinga si Valeria. Ano ang secret? Tumigil ang document tuhon. Parang may missing part. Biglang may sound sa computer. Isang notification. Attachment! Photo full receipt transfer.jpg. Ito ang photo na nakita niya sa folder M. Pero now, it's clear. Sa receipt ng bank transfer, may memo sa ilalim. Payment for silence. Final installment for the birth of Kay and Leo. C. Ang signature sa receipt ay si Rodriguez. Tinitigan ni Valeria ang photo ni Ricardo at ang babae na naghahalikan. Nag-zoom siya sa mukha ng babae. Sino to? Biglang nag-flash ang memory ni Valeria. Ang style ng babae, ang birthmark sa balikat niya. It was not a random woman. Hindi niya kilala ang babae pero parang familiar. Saan niya nakita? Ang Facebook ni Jennifer. Old friend. Bumalik siya sa computer. Nag-scroll siya sa old photos ni Jennifer. Bingo! Isang old party photo. Si Jennifer smiling with her friends. Sa gitna, ang babae sa photo ni Ricardo. Ang caption ni Jennifer sa photo na iyon, "With my dearest cousin, Carmen, ang favorite kong surrogate mother. Joke lang, I love you." Natigilan si Valeria. Carmen, ang surrogate mother na sinabi ni Ricardo, ang sisi sa receipt. It connects. Carmen ang humalik kay Ricardo. Carmen ang tumanggap ng bayad para sa katahimikan. Pero bakit? Kung surrogate lang siya, bakit sila naghahalikan? Binalikan niya ang folder ng Jay's files. May another file doon. A very short audio file. Click, boses ni Jennifer, umiiyak. "Vale, huwag mo akong hanapin. Umalis na ako. Pero may isang promise na kailangan mong gawin. Huwag mong sabihin kay Ricardo ang totoo. Ang totoo ay..." End of file. Nabasag ang audio. Static. Saan na si Jennifer? Tiningnan ni Valeria ang last file sa folder. Isang screenshot ng online forum. Support group for single mothers in Palawan. Ang post ay galing kay Jason. "I need some advice. My cough is getting worse and I need to start a new life with my kids." Kids, si Jennifer. May anak? Valeria nag-text kay Ricardo desperately. "Sino si Carmen? She's the one." At may anak si Jennifer. Totoo ba ang surrogacy? O kasinungalingan lang ito? Walang reply si Ricardo sa text ni Valeria. Silence. Confirmation. Kung walang reply, it means he's hiding something. Sumabog ang galit at pain ni Valeria. Hindi lang siya niloloko ni Imelda, niloloko rin siya ni Ricardo. Kinabukasan, nagtrabaho si Valeria sa karinderya. Nakita niya sa society page ng newspaper ang isang article tungkol sa Mendoza Global's charity gala. Headline, "Ricardo Mendoza and fiancé." Sumikip ang dibdib ni Valeria. Ito pala ang sacrifice ni Ricardo. "Oh, Vale, anong tinitingnan mo?" Tanong ni Manang Bising. "Wala po, nanay," sagot ni Valeria. Tinatawag si Manang Bising sa familiar na pangalan. "Nakikita ko lang po na ang buhay. Parang gala. Iba ang nakikita sa labas. Iba ang totoo sa loob. Ganyan talaga, anak. Ang mayayaman, maraming maskara. Maskara, dumating ang hapon. May misa sa barangay church. Mandatory attendance para sa mga old rich families sa area. Nag-decide si Valeria na pumunta. Hindi para magdasal. Para makita si Ricardo. Sa simbahan, punong-puno. At nakita ni Valeria ang first row. Si Imelda, Ricardo, at si Patricia. The perfect family image. Si Patricia, maganda at sophisticated. Hawak niya sa braso si Ricardo. Parang legal wives. Ang sakit. Nakita ni Valeria ang love sa mata ni Ricardo noong kasama niya ang mga bata at sa pag-aalala niya sa kanya. Pero ngayon, biglang lumapit si Patricia kay Valeria. A smug smile. "Oh, the nanny. Hindi ka pa pala umalis sa village na ito." Mahina lang ang boses ni Patricia, so only Valeria can hear. "Wala po akong ninanakaw, Miss Dizon, kaya wala po akong rason para umalis." "Really? Walang ninakaw? Kahit ang attention at time ng fiancé ko?" Dahil sa word na fiancé, masakit. Ang attention po ng isang tao, hindi ninanakaw. Kusa po, iyan ibinibigay.
Huwag kang ambitious, Valeria. You are a distraction, a cheap one. Alam ko ang tungkol sa kapatid mo at alam ko ang utang na loob mo. Kapag nagpatuloy ka, hindi lang si Ricardo ang masisira ang buong angkan nyo. Imelda? Si Imelda ang nagsabi kay Patricia. Bakit Miss Dizon? Concerned ka ba sa angkan namin o sa negosyo mo? Ang business ko, Valeria, ay security. Security ng future ko. And my future is Ricardo. Don't get in the way. Biglang nag-angat ng kamay si Ricardo, parang humihingi ng panyo. Pero sa totoo, tumingin siya sa bandang pwesto ni Valeria. A brief, intense look. Pagkatapos, sinadyang tinapon ni Ricardo ang small glass of water sa lapel niya. Biglang gulo. I need to clean up, sabi ni Ricardo. Umalis siya patungo sa restroom. Habang naglalakad si Ricardo palayo, nakita ni Valeria ang fiancé na si Patricia. Nakatingin kay Ricardo. Suspicious. Valeria got the message. Tumalikod siya at naglakad patungo sa exit. Masyadong delikado dito. Nang palabas na siya sa church gate, nag-vibrate ang phone niya. Anonymous number. May text. Hindi text ni Ricardo. It was a screenshot of an old text message. Ricardo, esa Patricia. I need you to marry me. It's the only way to protect them. The papers are ready. We need to do this now. Date, 2 days before Valeria's arrival. Sila ay nagdi-deal na before pa man dumating si Valeria. So, Patricia is not a rival. She is a part of the plan, a scheme. Pero ang sender ng text, ang spy mo. Ibig sabihin, may insider sa bahay ni Imelda. Sinong spy? Ang isang katulong. Naglakad si Valeria sa kalsada. Parang wala siyang direksyon. Wala siyang pake sa business. Wala siyang pake sa inheritance. Ang gusto lang niya, ang mga bata at ang truth ng kapatid niya. Kung scheme lang ang lahat, bakit ginagawa to ni Ricardo? Biglang may sound ng motorcycle sa likod niya. Inangat niya ang phone niya. Walang signal. Nag-accelerate ang motorcycle. Pabalik-balik. Napansin niya, ang driver ng motorcycle ay may tattoo sa kamay. A tribal tattoo. Parang nakita niya na ito. Hindi. Nakita niya ito sa old photo ni Carmen. Ang tattoo ng lalaking katabi ni Carmen. Ang nagpicture kay Carmen at Valeria. Ang lalaking ito ba? Bumalik ang duda niya kay Carmen. Kasama siya sa scheme. Bumalik siya sa apartment. May message sa door. Isang white envelope. Walang pangalan. Binuksan niya isang photo. Kay at Leo, umiiyak, nakaupo sa dark room. May note sa likod. Ang mga bata ay sad na. Wala silang Tita Val. Huwag kang umalis. Pumasok ka ulit. Sino si T? Tumingin si Valeria sa photo. Kitang-kita ang mga luha ni Kay at Leo. Hindi na deal. Hindi na revenge. Ito ay rescue mission. 50. Kinabukasan, si Valeria ay may mission. Kailangan niyang hanapin si Carmen Rodriguez, ang pinsan ni Jennifer at ang C sa bank receipt, ang babaeng hinalikan ni Ricardo, ang surrogate mother. Pero bakit may ginamit ni Valeria ang adresa sa receipt na galing kay Jennifer? Isang compound sa isang typical middle-class subdivision. Wala sa kamahalan ng mga Mendoza. Kumatok siya sa pinto. Bumukas. Si Carmen, maliit, simple, may soft eyes, hindi mukhang kontrabida. Valeria, ikaw pala. Sabi ko na, darating ka. Mahina ang boses ni Carmen, may trace ng sadness. Pumasok si Valeria. Maliit ang bahay, malinis, may mga kids' toys sa corner. Sino si T? At bakit mo pinapadala ang picture ni Kay at Leo? Tanong ni Valeria diretso. Natahimik si Carmen. Hindi ako si T. Valeria, pero kilala ko siya. Isa siyang insider. He's trying to help. Tulungan sa pag-alis ko. Hindi, tulungan ka na bumalik ka sa mga bata kasi ikaw ang totoong ina sa paningin nila. Tigilan mo ako, Carmen. Sino ka ba talaga? Bakit ka? Napaluha si Carmen, hindi galit, kundi sakit. Ang photo? That was a long time ago. Before pa pumasok si Jennifer, sa buhay namin, naging on and off kami ni Ricardo. Not serious. Pero bakit ka ang surrogate? Nasaan ang totoong asawa niya? Naging seryoso si Carmen. Hindi ako ang surrogate sa simula, Val. Ang wife niya, she can't conceive. Nagbayad sila ng company para maghanap ng egg donor at surrogate ang egg donor. Hindi ko kilala. Pero bakit ikaw? Utang na loob. Nagulat si Valeria. Ito na naman. May financial problem ako noon, Val. Hospital bills ng nanay ko. Lumapit ako kay Jennifer. Pinsan ko siya. She begged Imelda na i-consider ako bilang surrogate kapalit ng silence niya tungkol sa financial fraud ni Imelda. Nawalan ng salita si Valeria. Sacrifice. Iniligtas ni Jennifer ang career ni Ricardo at ang family money ng mga Mendoza kapalit ng utang na loob at safety ng pinsan niya. So, ang deal, hindi ko sasabihin ang fraud ninyo at papayag kayo na gamitin si Carmen bilang surrogate at babayaran nyo ang medical bills niya. Kaya pala payment for silence.
Oo, pero may kondisyon si Imelda. Walang emotional connection na dapat i-establish si Carmen sa mga bata. Bawal ang birth certificate. Kaya walang legal right si Carmen. Kahit pa alam ko na part ako ng paglaki nila. Alam mo bang si Jennifer, ang biological mother, nanlaki ang mata ni Carmen? Ano? Hindi ko alam yan. Never sinabi sa akin ni Jennifer. Wala akong alam sa personal life nila ni Ricardo. So hindi alam ni Carmen ang biggest secret. Ibig sabihin, mas malaki ang lie ni Imelda. Pero bakit mo pa rin inaalagaan ang picture nila? Kinuha ni Carmen ang isang small box. May small, faded photo doon ng twins noong baby pa sila. Ganon pala ang utang na loob, Vale. Hindi lang financial. Ang best part ng utang na loob ko kay Jennifer, binigyan niya ako ng chance na mag-carry ng 2 miracles. Sacrifice na walang kapalit ang true feeling ng pregnancy. Tiningnan ni Valeria ang toys sa corner. Saan galing ang toys na yan? Kay at Leo, noong naging nani ka, dinala sila ni Ricardo dito. Hidden visit, minsan lang. Pero happy ako, niyakap nila ako. Alam mo yon? Umiyak si Carmen. Isang luha ng pain at relief. Huwag kang mag-alala, Carmen. I will find Jennifer. At ikaw, kukunin mo ang respect mo. Tumayo si Valeria. Parang may liwanag sa puzzle niya. Hindi lahat ng kaaway ay kaaway. Hindi lahat ng mahal ay mahal. Niyakap niya si Carmen. Sige na, Val. Umalis ka na. Pero bago lumabas si Valeria, may sound sa bintana. Click, isang camera shot. Lumingon siya. Nakita niya sa side mirror ng sasakyan. Isang lalaki, motorcycle driver, ang may tribal tattoo. Naglakad si Valeria mabilis palabas. Wala siyang paki sa shutter sound. Pero biglang tumakbo ang man with the tattoo at sumakay sa isang black SUV na nakaparada 2 blocks away. SUV? Hindi motorcycle. Sino ang financier ng spy na ito? Kaya pala, hindi lang si Imelda ang may power. May nasa barangay fiesta si Valeria. Maliwanag, matao, maingay. Ang best place para magtago at mag-obserba. Nagsuot si Valeria ng simpleng dress. Hindi siya waitress ngayon. She's a citizen. Nakita niya si Atty. Alvarez. Parang Valeria, mabuti at dumating ka. Bati ni Atty. Alvarez. Gusto kong ipakita sa iyo. Ipinakita niya ang isang community bulletin board. May post tungkol sa legal issues ng small companies sa barangay na iyon. Ang topic tungkol sa "This is my way of fighting, Valeria." Hindi ko pwedeng pangalanan si Imelda, pero pamilyar sila sa situation. Nang biglang dumating ang main attraction, si Imelda Mendoza, kasama niya si Ricardo at si Patricia. Lahat sila nakasuot ng expensive clothes. The Royal Family of Business. Nagbigay ng speech si Imelda sa stage about charity at respeto. Sinasabi nila ang totoong yaman ay hindi sa bank account kundi sa puso. Kaya kami, bilang patron ng barangay na ito, patuloy naming tutulungan ang lahat ng nangangailangan. Ito ang utang na loob namin sa community. Bullshit! Galit si Valeria. Ginagamit ni Imelda ang utang na loob para sa PR. Napansin ni Patricia si Valeria. Ngumiti siya. Fake! Look, Ricardo, ang sweet ng nani mo, still hanging out sa barangay. She must really miss your kids, sabi ni Patricia, loud enough para marinig ni Valeria. Hi, Patricia! Hi, Ricardo! Bati ni Valeria, calm. I'm just enjoying the fiesta. Sabi nila, ang tunay na fiesta ay nasa puso ng simpleng tao. Iniisip ni Valeria ang clue ni Jennifer, financial fraud ni Imelda. Speaking of puso, nakita ko pala sa paper na busy pala kayo sa business. Sana lang walang red flag sa latest acquisition ninyo sa Palawan Resort. Sabi ni Valeria, casual lang. Nag-freeze si Imelda. Alam niya ang code word. Palawan Resort ang target ni Imelda para i-launder ang money. Anong alam mo sa Palawan, bata? Tanong ni Imelda, coldly. Wala po, narinig ko lang po sa balita. Pero nakakahiya naman kung biglang may whistleblower na maglabas ng totoong financial report ng Mendoza Global, sabi ni Valeria, emphasizing ang hiya. Nag-iba ang mood ni Imelda. Nagsalita siya ng Tagalog. Huwag mo akong hamunin. Hindi mo alam kung sino ang kinalaban mo. Hindi ko po kayo kinalaban. Ang katotohanan ang kalaban nyo. Napatingin ang mga tao. Tensyon. Biglang may tumakbo sa crowd. 2 bata. Kay at Leo, nakasuot ng branded clothes pero madungis ang muka. Tita Val! Tita Vale! Sigaw nila. Tumakbo sila kay Valeria at niyakap siya. Sobrang higpit. The golden moment. Walang guard na pumigil sa kanila. Nawala si Imelda sa surprise. Niyakap ni Valeria ang mga bata. I miss you, babies. Hindi kami happy kay Tita Patricia. She doesn't want us to play outside. Bitawan mo sila. Sigaw ni Imelda. Binalik niya ang power niya. Inangat ni Valeria ang mga bata. Ngumiti siya kay Imelda. Defiance. Huwag kang mag-alala, Doña Imelda. Babalik sila sa inyo. Pero ngayon, aalagaan ko muna sila. Kinuha ng bodyguards ang mga bata. Umiiyak. Napatingin si Ricardo kay Valeria. A look of gratitude. Pero he didn't move.
Tumingin si Valeria kay Attorney Alvarez. Nasa tabi lang siya. Valeria, I need to show you this. May text siyang natanggap. Binasa ni Attorney Alvarez ang text. Ang spy na pinakain mo ng pansit, nabisto na. Nakuha na niya ang info tungkol sa iyo. May bago siyang assignment. Tunay na ina ni Kay at Leo. Ron, sino ang nag-text? Sino ang spy na kinain ng pansit? Tanong ni Valeria. Wala akong alam, pero ang important, nawala ang kulay sa mukha ni Attorney Alvarez. Hawak niya ang phone bath niya. Bakit? Ang text, galing sa phone number ni Jennifer. Nawala si Jennifer, pero may phone siya, Jennifer. Buhay pa ba siya? Hinawakan ni Valeria ang shoulder ni Attorney Alvarez. Sino ang, at bakit niya alam ang number ni Jennifer? Huwag muna natin yan isipin, Valeria. Ang kailangan mong hanapin si Carmen. Hindi, masyadong delikado para kay Carmen. May spy na nakatingin sa kanya. May mas malaki pang sikreto sa likod ni Carmen. Bumalik si Valeria sa apartment niya. Tiningnan niya ang folder ni Jennifer. Wala siyang nakita. Ang missing piece. Biglang may tumawag sa phone niya. Anonymous, si Ricardo. Huwag kang mag-alala, Vale. Hindi ko sila hahayaang saktan si Carmen. Pero mas malaki ang threat ko sa hearing. Pumasok ka na sa court. Ngayon na, hearing ng temporary guardianship. Mismong courtroom. Lahat ng Mendoza family ay nandoon. Si Imelda nakaupo sa gitna wearing a powerful black dress. Si Patricia nakangiti na parang nanalo na. Nandoon din si Valeria. Nakasuot ng simple gray dress. Her strength is her truth. Tinawag si Imelda sa witness stand. Nagbigay siya ng testimony na si Valeria ay incompetent, irresponsible, at a threat sa stability ng mga bata. Your Honor, ang Miss Sanchez na ito may motive na revenge dahil sa incompetence ng kapatid niya. Hindi siya stable, hindi siya educated. Pero may psychology degree si Valeria. Alay, tinawag si Ricardo. Nakatayo siya. Mahaba ang silence. Mr. Mendoza, ikaw ang legal father. Bakit mo hinayaan ang mother mo na kumuha ng guardianship? Tanong ng judge. Huminga ng malalim si Ricardo. Tumingin siya kay Imelda. A look of betrayal and resolve. Your Honor, hiningi ko po ito. Hindi ko po ito hinayaan. Nagulat ang lahat. Imelda, Patricia, I have a secret, Your Honor. At ang secret na yon, it's bigger than my company. I'm tired of lying. Tumingin si Ricardo kay Valeria. A look of apology. Ang totoong ina ni Kai at Leo, hindi siya nasa Amerika. At hindi siya Carmen Rodriguez. Nag-init ang courtroom. Your Honor, this is irrelevant. Sigaw ni Imelda. No, ma, it's the only relevant thing. Sigaw ni Ricardo. The true mother, she's been here all along. She's been the victim of my mother's manipulation and blackmail. Tumingin si Ricardo kay Patricia. Hindi ko siya papakasalan. It's a lie. She's a business partner. Ang biological mother ng twins. She's my first love. Lahat. Shock. And she is the sister of Valeria Sanchez. Si Jennifer Sanchez. Yumuko si Imelda. Hindi na siya makaangal. Your Honor, ginawa ko ang custody transfer dahil nag-blackmail si Imelda sa akin. Sabi niya, isisira niya ang whole family kung lalabas ang truth. Ang surrogacy ni Carmen, ginawa lang ni Imelda para itago ang childbirth ni Jennifer. Ginawa niyang figurehead si Carmen dahil walang power si Carmen. Naiyak si Valeria. Ang ate niya, inapala siya. Pero may mas malaki pang lie dito, Your Honor, sabi ni Ricardo. Ang financial fraud ni Imelda. Alam niya ang secret ng Mendoza Global. Sinabi niya ang truth kay Jennifer at ginamit niya ang truth na iyon para i-blackmail si Imelda. Kaya tinawag ni Imelda si Jennifer na magnanakaw. Hindi dahil sa pera, kundi dahil may ninakaw siyang secret ni Imelda. Nag-iba ang focus ni Imelda. Tumingin siya sa judge. Lies! All lies, Your Honor! Walang fraud. Walang biological mother na Jennifer. Ang totoong issue dito, yung pera na ninakaw ni Jennifer sa company. Naglabas si Imelda ng envelope. Hinanap niya ang picture ni Valeria at Carmen. Ito, Your Honor! Sila ay conspiring. At ito ang proof na gusto ni Jennifer na sirain kami. Inihagis ni Imelda ang isang flash drive sa table ni Valeria. Tumama ito sa folder niya. Huwag kang magkunwari, Valeria. Alam kong ikaw ang naglalabas ng files. Pagsabihan mo ang kapatid mo. Ang courtroom, walang kontrol. Napaupo si Valeria. Hawak niya ang flash drive. Nabasag ang tahimik na courtroom. Hindi pa tapos, Ricardo. Walang makakakuha ng pera ko. Walang makakasira sa akin. Sigaw ni Imelda. Out of control. Flash drive. Ang huling barahan ni Imelda. Parang kinuha ni Valeria ang drive at nilagay sa bulsa niya. Hindi niya inisip ang file sa loob. Ang iniisip niya, Jennifer. Ina siya, ina ng mga bata. Hindi na revenge, rescue na. Pagkatapos ng hearing, lumabas si Ricardo sa court. Hinanap niya si Valeria. Vale, nasaan ang mga bata?
Wala akong alam, Ricardo. Sa kamay pa rin sila ni Imelda. Pero ang ate ko ang yumuko si Ricardo. Oh, bale. She's the one. Ang best friend ko nung college. We had a brief affair. Isinilang niya ang twins secretly. Ginawa namin ni Imelda ang cover-up para hindi masira ang political career ng father ko. May guilt at relief sa mukha ni Ricardo. Wala nang time, Ricardo. Imelda knows na malapit tayo sa truth. Kailangan nating hanapin si Jennifer. Ibinigay ni Valeria ang flash drive kay Atty. Alvarez. Ate, ikaw na ang bahala sa legal documents. Hanapin mo ang financial fraud niya. Inopen ni Atty. Alvarez ang drive sa laptop niya. Nakita niya ang files. Valeria, ang drive na ito, pure blackmail files. May photos at audio ng mga business rivals ni Imelda. This is illegal. Pero may clue ba tungkol kay Jennifer? Nag-scroll si Atty. Alvarez. May nakita, isang airline ticket stub papunta ng Palawan sa papangalan PJ Sanchez. Palawan, ang Palawan Resort acquisition ni Imelda, sabi ni Valeria. At ang screenshot ng support group na nakita mo sa laptop mo, nagre-rest si Jennifer sa Palawan. Nagpapagaling, sabi ni Ricardo. Nagpapagaling? Anong sakit? Silence, walang sumagot. Biglang nag-vibrate ang phone ni Atty. Alvarez, si Carmen. Umiiyak. Ate, hinahanap nila ako. May black SUV sa labas. Sabi nila, nasaan ang real mother? Natigilan si Valeria. Mas mabilis ang spy network ni Imelda. Ibig sabihin, alam na ni Imelda na hindi si Carmen ang real mother. Pero hindi niya alam na si Jennifer. Naghahanap pa rin siya. Vale, kailangan nating unahan si Imelda. Ang buhay ni Jennifer ang nakataya, sabi ni Ricardo. Wala ka ng pera, Ricardo. Wala ka ng assets. May savings ako, Valeria. Hindi lahat nakuha ni Imelda. Kailangan nating gamitin para sa flight. Ang desisyon, risk ang lahat para sa truth at family. Kinuha ni Ricardo ang car key niya. Hindi luxury car, isang old family SUV. Tara na, Vale, Palawan na tayo. Tiningnan ni Valeria si Atty. Alvarez. Ate, protektahan mo si Carmen. We're coming back with the truth. Umalis sila, mabilis. Ang tension sa courtroom naiwan habang nagdadrive si Ricardo. Tumingin siya kay Valeria. Ivel, I owe you everything. Huwag mong isipin ang utang na loob mo, Ricardo. Ang isipin mo, ang safety ng tunay na ina ng mga bata. Pagdating nila sa domestic airport, wala silang ticket. Paano tayo? Tanong ni Valeria. Huminga si Ricardo. Lumapit siya sa isang desk. Pinakita niya ang ID niya. Emergency, sir. Wala kaming ticket. Can we get 2 seats sa next flight? Ang daughter ko nagkasakit sa Palawan. Lies for a good cause. Pero gumana, nasa plane na sila. Magkatabi, nagkatinginan. Alam nilang nag-iisa na sila. Biglang may tumawag sa phone ni Ricardo. Private number, si Imelda. Anak, huwag kang umalis. Huwag mo akong traidorin. Kung lalabas ang fraud na yan, masisira ang lahat. I will sue you for embezzlement. Nanginginig si Ricardo. Pinutol niya ang call. Embezzlement. Nakita ni Valeria ang guilt ni Ricardo. May ginawa ka ba, Ricardo? May pera ba akong hindi ko alam? Wala, Vel. Wala akong ninakaw. Pero may paper trail si Imelda. Ginamit niya ang pangalan ko years ago para sa business. Nasa gitna na sila ng air. Walang escape. Tumingin si Valeria sa window. Ang layo ng Palawan. Pagdating sa Palawan, nagmadali si Valeria at Ricardo. Isang malayo sa tourist area. Private. Nakita nila ang resort. Tahimik. Malinis. Parang pumasok sila. May hinahanap po ba kayo? Private resort po ito. Nasaan po si Jennifer Sanchez? Emergency po. Tanong ni Valeria, desperate. Nag-iba ang mukha ng babae. She's resting. She's very sick. Tumakbo si Valeria sa room na tinuro ng kababae. Heartbeat niya, mabilis. Binuksan niya ang pinto. Maliwanag. Hinanap niya si Jennifer. Nasa bed si Jennifer. Payat, pele. Pero maganda pa rin. Sigaw ni Valeria. Niyakap niya ang kapatid niya. Ang warmth ng sister's hug. Umiyak si Jennifer. Vale, bakit ka nandito? Delikado. Wala akong pake sa danger. Kailangan kita. Alam ko na. Ate, ikaw ang totoong ina ni Kay at Leo. Natigilan si Jennifer. Tumingin siya kay Ricardo na nakatayo sa doorway. Ricardo, bakit mo sinabi? Hindi ko na kaya, Jenny. Hindi ko na kaya ang lie. They need you. I need you. Umiyak si Ricardo. Patawarin mo ako, Jenny. Pinigilan ko ang truth. Hindi galit si Jennifer, kundi lungkot. Wala kang kasalanan, Ricardo. Choice ko ang umalis. Choice ko ang magtago. Choice? Nasaan ang children mo, ate? Bakit mo sila iniwan? Tanong ni Valeria. Hindi ko sila iniwan, Vale. Pinrotektahan ko sila. Bumahing si Jennifer. Masakit. Sinabi ni Imelda na alis ako. Kukunin niya ang company, sisirain niya si Ricardo at gagawin niya akong criminal para hindi na ako makalapit sa mga anak ko. Alam ko ang fraud niya. She used my secret against me, kaya umalis ako. I sacrificed my maternity rights para maging safe sila.
Pero bakit hindi mo sinabi sa akin na ina ka? Masakit kay Valeria. Dahil ayaw kong madamay ka. Ayaw kong makuha ka ni Imelda. Ikaw lang ang family ko, Vale. Kailangan kong isave ka. Niyakap ni Valeria si Jennifer. Masakit ang sacrificing na iyon. Pero ngayon, malapit na si Imelda. Hinahanap na niya ang true mother. Kailangan nating bumalik sa Manila. Umiling si Jennifer. Wala akong power sa Korte, Vale. Hindi ako nakarehistro bilang mother. I'm a ghost. Pero may email ka, ate. May text ka. Sino si T? At bakit mo ginamit ang phone mo? Ngumiti si Jennifer. Weekly. Ang spy mo, Vale. Hindi siya kalaban. He is a messenger. Nagtatrabaho siya para kay Imelda. Pero may utang na loob siya sa akin. Siya ang nag-message sa phone ko. Isang insider na utang na loob. Ang duality ng utang na loob. Hinalikan ni Ricardo ang noo ni Jennifer. Magpagaling ka, Jenny. Ako na ang bahala sa labanan. Tatalunin ko ang mama ko. Wala akong pake sa company. Pero alam ni Valeria na hindi sapat ang labanan ni Ricardo. Hindi, Ricardo. Kailangan natin si Jennifer. Kailangan natin ng misteryo. Kailangan natin ng evidence. In-open ni Valeria ang phone naman niya. Nag-video call siya kay Kay at Leo. Nag-appear ang mukha ng twins. Happy sila. Tita Vale, kailan ka babalik? Babalik ako, babies. Pero gusto kong ipakita sa inyo si Tita Jenny. Ibinigay ni Valeria ang phone kay Jennifer. Hello, mga anak. Magpakabait kayo. Mahal na mahal kayo ni Tita Vale. Hindi sila nag-usap tungkol sa motherhood, kundi love, pure love. Jenny, kailangan mong bumalik para sa custody ng mga bata, sabi ni Ricardo. Hindi ko alam, Ricardo. Hindi ko kaya. Biglang nag-ring ang phone ni Ricardo. Private number, Attorney Alvarez. Ricardo, ibigay mo sa akin si Valeria. Bakit, ate? May kaso kayo, fraud at defamation. Sinubukan ni Imelda na i-file sa regional court. Kailangan nyo bumalik. Wala na si Imelda sa Manila. Pumunta siya sa Palawan. Nagtinginan si Valeria, Ricardo at Jennifer. Nahabol na sila. Wala nang escape. Nasa Palawan na si Imelda. Kailangan nating bumalik agad, Ricardo, sabi ni Valeria. Hindi, kailangan nating harapin siya dito. Ito ang teritoryo ni Jennifer. Dito tayo maghahanap ng testimony, sabi ni Ricardo. Pero pagbalik sa Manila, dumiretso sila sa regional court. Hinanap nila si Attorney Alvarez. Valeria, Ricardo, ito ang kaso. Defamation at embezzlement. Lahat ng sabi ni Attorney Alvarez. Nervous. Nasa courtroom na sila. Puno ng narandyan si Imelda. Nakatayo siya. May cold ng ngiti. Confident. Ricardo, ito na ang huling chance mo. Huwag mo akong pahiyan. Lalabas ang fraud. Ngumiti si Ricardo. Lalabas talaga, ma. Pero hindi siya. Tinawag si Ricardo sa witness stand. Mr. Mendoza, tanong ng prosecutor. Hindi po, sabi ni Ricardo. Firm. Lahat. Lies. Sigaw ni Imelda. Tinawag si Valeria. Nakatayo siya. Mahina ang boses. Your Honor, ako po si Valeria Sanchez. Hindi ako magnanakaw, hindi ako gold digger. Ako lang po ang tagapagtanggol ng totoong ina ng twins. Anong evidence mo, Miss Sanchez? Huminga si Valeria. Tumingin siya kay Imelda. Ang evidence ko, Your Honor, hindi sa file. Nasa, pero kailangan niya ng hiya. Doña Imelda, nasaan po ang hiya nyo? Ginawa nyo ang lahat para sirain ang pamilya nyo. Pinilit mo ang anak mo na iwan ang anak niya. Ginawa mo siyang kriminal. Ang totoong nag-iba ang mukha ni Imelda. Umiyak siya, parang nasaktan. Ako lang ang tama. Ako lang ang nag-i-save sa future nyo. Hindi ko kailangan ng mga walang silbi na tao sa family ko. Tumayo si Ricardo. Dumiretso kay Imelda. Tama na, ma? At tapos na. Hindi mo na kontrol ang buhay ko. Ang yaman ko, hindi ang company mo. Ang yaman ko, ang mga anak ko at si Valeria. Niyakap niya si Imelda, a painful, genuine hug. Patawarin mo ako, anak, bulong ni Imelda. Pero hindi siya makahinga, biglang bumagsak si Imelda. Nagpanik ang courtroom. Ambulance. Nag-collapse si Imelda. Stroke. Hindi nanalo si Valeria, hindi nanalo si Ricardo. Bagsak silang lahat. Tumingin si Ricardo kay Valeria, a look of pain. Ito ang presyo ng katotohanan, Vale. PPB, isang linggo pagkatapos ng hearing, tahimik ang hospital room ni Imelda. Walang business partners, walang si Ricardo. Tinitingnan niya ang ina niya. Walang galit, kundi ang court ay nag-decide. Binalik ang hindi na kay Imelda. Wala ng temporary custody. Ang embezzlement case ni Imelda, frozen. Ang financial fraud, on hold. Hindi nanalo si Ricardo sa business, pero nanalo siya sa pamilya. Si Jennifer nagpapagaling sa boarding house ni Valeria. Masaya. Ang reunion ni Kay at Leo kay Jennifer, full of tears. Simple words, Mama Jenny. Ang mga bata walang pake sa titles. Ang gusto lang nila love. Lumapit si Valeria kay Ricardo. Hawak niya ang kamay niya. Kamusta si Imelda? Tanong ni Valeria.
Stable na, pero hindi na siya magiging powerful ulit. Sabi ni Ricardo, I will take care of her. Utang na loob ko pa rin siya, Val. Pero hindi na slave. Ang utang na loob mo, bayad na, Ricardo. Sa pag-amin mo sa court, tumingin si Ricardo kay Valeria. Ngiti. Alam mo, Val, noong magkasama tayo, walang company, walang fraud. Tanging puso lang. This is decision time. Jenny, kailangan mong magdesisyon. Gusto mo ba ang legal custody ng mga bata? Tanong ni Ricardo, tumingin si Jennifer kay Valeria at sa mga bata. Hindi ako handa pa. I'm sick. Ang true mother nila ngayon. Ikaw, Val, ikaw ang nagbigay sa kanila ng freedom at love. Niyakap ni Jennifer si Valeria. Sisterly love. Napagdesisyonan nila. Ricardo, Jennifer at Valeria co-parenting ang mga bata. A modern, unconventional Filipino family. Ang real celebration. Isang simpleng kasal. Hindi sa Mendoza Mansion, kundi sa Barangay Hall ni Atty. Alvarez. Nasa karinderya ni Manang Bising ang reception. Simpleng handa. Masaya, nagsalita si Ricardo. Dati, natatakot ako sa simplicity. Pero ngayon, ito ang totoong yaman. Nagkistong sila ni Valeria. A kiss of truth at patawad. May bisita, si Imelda. Naka-wheelchair, hindi nakakagalaw ng maayos. Lahat tahimik. Lumapit si Valeria kay Imelda. Hindi nag-agalit, hindi nag-victorious. Kumain po kayo, Doña Imelda. Tiningnan ni Imelda si Valeria. Nakita ni Valeria ang luha sa mata ni Imelda. Inabot ni Imelda ang kamay niya. Hinawakan ni Valeria. Patawad, bulong ni Imelda. First time, nagpatawad siya. Hindi sa boses, kundi sa puso. Ngumiti si Valeria, a sign of pag-asa. Ilang taon na ang lumipas. Sa isang small, clean, brightly lit clinic sa isang middle-class subdivision sa Manila. Nakaupo si Valeria Sanchez Mendoza, owner siya ng clinic at specialist sa child-parent relationship. Si Ricardo, nag-resign siya bilang CEO ng Mendoza Global. Wala siyang paki sa business. Nagtatrabaho siya ngayon sa small tech company at full-time na tatay. Ang Mendoza Global ay nakasurvive sa fraud scandal. Salamat sa legal advice ni Atty. Alvarez at financial strategy ni Patricia na nagpakasal sa ibang businessman. Si Jennifer, lakakas na siya. Nagtatrabaho siya sa klinik ni Valeria bilang counselor. Nasa tabi lang siya ng mga anak niya. Hindi happy ang mga bata, Kai at Leo. Malalaki na, alam nilang marami silang mama at papa. Walang secret. Puro lahat ng nahanap niya, ang totoong purpose niya, hindi ang hindi sa paghihiganti, kundi sa paghahanap ng truth at pagbibigay ng dignity sa kapatid niya. Isang hapon, nag-visit si Imelda sa klinik. Nakaupo siya sa wheelchair. Wala na ang kontrol niya. Niyakap ni Valeria si Imelda. Salamat, Valeria, bulong ni Imelda. Salamat at hindi mo ako sinira. Hindi ko po kayo sinira, Doña Imelda. Ikaw po ang sumira sa sarili mo. Pero binigyan ko kayo ng chance na mag-umpisa ulit. Natagpuan ni Valeria ang kapayapaan niya, hindi sa rich life, kundi sa simpleng buhay. Ang tanikala ng pag-ibig, hindi ito nagpapabigat, nagpapalakas, hindi ito nagpapaliit, nagpapalaki. Ang pag-ibig ni Ricardo at Valeria nagsimula sa kasinungalingan pero natapos sa katotohanan. Ang best lesson, ang pagpapatawad ay hindi paglimot, kundi pagtanggap. Pagtanggap sa sarili mo, pagtanggap sa family mo. Huwag kang matakot sa truth. Ang truth ay magpapalaya sa iyo. Isang huling tingin ni Valeria sa larawan ni Jennifer. Isang simple smile. Tapos na ate, panalo na tayo. Walang hiya na maiwan. Ito ang kwentong puso. Ang kwento ng utang na loob at walang hanggang pag-ibig. At dito nagtatapos ang kwento ni na Valeria, Ricardo, Jennifer at ang paghahanap nila sa tunay na pag-ibig at kapayapaan sa gitna ng malalaking kasinungalingan. Sa mga minamahal naming taga-subaybay ng kwentong puso, wala pong hangganan ang aming pasasalamat. Kasama po namin kayo sa bawat luha, sa bawat galit, at sa bawat munting tagumpay nina Valeria at Ricardo. Salamat po sa inyong tiyaga at pagmamahal sa kwentong ito. Bilang inyong manunulat, aaminin ko po, ang pagsulat sa kwentong ito ay hindi naging madali. May mga gabing halos ayaw ko nang ituloy dahil sobrang bigat ng damdamin. Lalo na po sa eksena kung saan inamin ni Ricardo ang buong katotohanan sa korte at nang sandaling bumagsak si Doña Imelda. Parang may real life na sakit kaming naramdaman. Ang pinakamahalaga po sa akin ay ang maipakita ang weight ng utang na loob at kung paano ito nagiging tanikala sa ating buhay. Ang istoryang ito po ay nanggaling sa isang simpleng tanong. Paano kung ang pinakamamahal mong tao ang siya ring pinagmulan ng iyong pinakamalaking pagsubok? Ang core nito ay ang pananampalataya na kahit gaano kahirap ang sitwasyon, ang seed ng pagpapatawad at pag-asa ay laging tumutubo. Minsan ang pinakamalaking gyera ay hindi sa labas, kundi sa loob ng sarili nating puso. Sana po, ang kwentong ito ay nag-iwan ng isang light sa inyo na ang tunay na lakas ay hindi sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kakayahang maging vulnerable at magmahal ng tapat bago
Bago po kami magpaalam, may gusto po akong itanong sa inyo. Kung kayo po si Valeria, kaya mo rin bang patawarin ang taong gumamit ng iyong? Sana po, i-share ninyo ang inyong damdamin at pananaw sa comment section sa ibaba. Gusto po naming marinig ang inyong boses. Kung na-touch po ang inyong puso, please po, i-like at i-share ninyo ang video na ito para mas marami pa ang makarinig ng kwento ng pagmamahal at sacrifice. Hanggang sa muli, ingat po kayo. Ang kwento ay isinulat ni Kwentong Puso.